Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Mga magulang ni Mayor Alice Goo ay nakalabas na daw ng bansa. Nakatakas na ito. Paano pa magkaroon ng DNA test sa pagitan ni Mayor Alice Goo at itong sinasabi na tunay na ina ni Mayor Alice Goo na si Winnie Lin. Nakalabas na ito ng bansa. Nakatakas na ito. Talaga bang tumakas? Natakot ba ito na magkaroon ng DNA test at malaman na talagang siya yung tunay na ina nitong si Mayor Alice Goo? Pero sabi naman ng dating consultant ni Mayor Alice Goo, si Nancy Gamo, ay wala daw katotohanan na itong si Winnie Lin ay ang totoong ina nitong si Mayor Alice Goo. Pero mas maganda pa din siguro talaga, mga kababayan, kung nagkaroon ng DNA test para malaman talaga kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. Yun ang wala na, nakatakas na, at saan hahanapin yung mga taga dito lang nga sa ating bansa, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Bantag, ni Arnel Teves, at kung sino-sino pa ay hindi nga mahanap-hanap ng ating mga kapulisan, ng ating pamahalaan para mapanagot kung halimbawa may mga kasalanan ito. Ano pa kaya itong mga Chinese na ito na wala naman talaga itong kaugnayan dito sa ating bansa? Kung halimbawa ay uuwi na ito ng China, wala nang magawa itong ating pamahalaan. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Saan nakuha ng mambabatas ang impormasyong nakalabas na ng bansa ang mga sinasabing magulang ni Mayor Goo? Ayon nga kay Senator Sherwin Gatchalian, batay umano ito sa impormasyon na kanyang nakuha sa Bureau of Immigration. Sa isang panayam, sinabi na mambabatas na posibleng nasa China na ang ama ni Bambantarlac Mayor Alice Goo na si Angelito Goo at ang pinaghihinalaan ng senador na ina ng alkalde na si Lin Wenyi na isang Chinese citizen. Kaya magiging imposible na anya ang panawagang DNA test sa alkalde. Sinisikap pa ng UNTV News na makakuha ng panig o ang panig ng kampo ni Mayor Goo. Sa Miyerkules, magkakaroon naman ng executive session ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng issue na susundan naman ng isang press conference ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Samantala, mga kababayan, Mayor Alice Goo ay sinampahan ng kaso ng DILG sa Ombudsman. Ito, panoorin natin ito. Kapapasok lamang na balita, sinampahan ng reklamong katiwalian ng Department of Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman sa Bambantarlac si Mayor Alice Goo sa sinasabing kaugnayan nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, sinampahan din ng kaparehong reklamo ang ilang pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bamban noong 24 ng Mayo. Nag-ugataan niya ang reklamo sa pagbibigay umano ng business permit sa Hongsheng Gaming Technology Inc. kahit kulang ang mga requirements at paso na ang lisensya sa PAGCOR. Gate ni Undersecretary Llamas, dapat ay binawi umano ni Mayor Goo ang business permit ng Hongsheng, pero sa halip ay patuloy na nakapag-operate hanggang sa ito ay ni-raid ng mga otoridad. Bukod sa reklamong kriminal, maaharap din sa reklamong administratibo ang alkalde na bigo umanong pangasiwaan ang mga tauhan na nagbigay ng permit. Pero samantala, mga kabayan, ang bilis na aksyon ng Ombudsman. Ito na, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension si Bambantarlac Mayor Alice Goo kasunod ng inihaing reklamo reklamong graft ng Department of Interior and Local Government DILG laban kay Goo dahil sa pagkadawit ng kanyang pangalan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yun ang kasulukuyang iniimbestigahan ang alkalde dahil sa mga aligasyon ukol sa kanyang pagkakakilanlan at koneksyon sa POGO. Yun ang mga kababayan, ang bilis ng aksyon ng ombudsman talagang inano na kaagad, mga kababayan, tawag nito, sinuspindi na itong si Mayor Alice Goo. Ito na, panoorin natin ito. Pinatawan ng Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension si Bambantarlac Mayor Alice Goo. Isinilbi ng Ombudsman ang utos sa Municipal Administrator dahil wala si Goo sa kanyang tanggapan.
Kasunod ito ng pagsampa ng DILG ng reklamong katiwalian kay Go sa sinasabing kaugnayan sa ilegal na operasyon ng Pogo. Suspendido rin ang 2 sangkot na opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bamban. Nahaharap din sa reklamong administratibo si Go kaugnay ng pagbibigay umano ng business permit sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Kahit kulang ang requirements at paso na ang lisensya ng sa PAGCOR. Ito pa mga kababayan, isang balita natin, ito tungkol naman kay Congressman o dating Congressman Arne Teves, kailan ba talaga mapauwi maiuwi dito sa ating bansa itong si dating Congressman Arne Teves. Napakatagal na. Noon ay sinasabi ng DOJ na sa loob lang ng 12 days ay maibalik na dito sa ating bansa itong si Arne Teves. Pero hanggang sa ngayon, ano na ba? Baka abutin pa ng 2 taon ito mga kababayan bago talaga mabigyan ng hustisya si dating Gobernador Roel Digamo na pinaslanga ng mga sinasabing ay inuutusan nitong si dating Congressman Arne Teves mga kababayan. Baka maghihintay pa ng magpapalit pa ng administrasyon bago ito babalik sa ating bansa. Alam naman natin kung halimbawa may mga kaso sa mga nagdaang administrasyon, pagdating ng bagong administrasyon ay talagang magkaroon ng tawag nito mga kababayan, pag-asa na makawala sila sa mga kasong isinasampa sa kanila. Yun ang ito na si nakalimutan nyo na yata itong si Congressman Arne Teves dahil napakatagal na ng panahon na wala tayong balita nitong puganting congressman. Pero naaresto na ito nasa na ito? Nasa Timor-Leste na ito, nakakulong sa ngayon. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Congressman Arnulfo Arne Teves Jr. sa Department of Justice o DOJ na itigil ang ginagawa umano nitong trial by publicity sa issue ng extradition o pagpapauwi kay Teves sa bansa. Nitong nakaraang linggo, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nasa Court of Appeals na ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. Kumpiyansa silang magkakaroon ito ng paborableng desisyon sa mga susunod na linggo. Pag nakita nila na legitimate po yung request natin, naka-attach po lahat ng dokumento, supporting documents, ay i-grant naman po talaga. Kaya confident po kami dahil lahat po ng kailangan i-attach ay na-attach. Lahat ng clarifications po ng government ng Timor-Leste ay na-address naman po ng Legal Division ng DOJ. Pero ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sinangguni niya sa mga abogado ni Teves sa Timor-Leste ang pahayag ng DOJ hinggil sa extradition. Binigyang diin ni Topacio na ito ay pawang walang kabuluhan o katotohanan. Mas mahirap din anya ang extradition sa Timor-Leste alinsunod sa kanilang batas kaysa dito sa bansa. Dagdag pa ni Topacio, inihahanda na nila ang isang panel ng mga saksi at ebidensya na magpapatunay na ang nasa likod ng extradition request ng Pilipinas ay politika. Labag din umano ito sa konstitusyon ng Timor-Leste at ng ating sariling saligang batas. Topacio, pabalikin mo dito sa bansa sa ating bansa itong si Arne Teves. Pero nga nakakulong na ito sa ngayon mga kababayan hinihintay na lang kung aprobahan ng Timor-Leste itong extradition na sinasabi na magpapauwi nitong si Arne Teves dito sa ating bansa para naman talagang managot na ito sa ginawa niya sa dating gobernador ng Negros Oriental na talagang walang awang pinagbabarel, na damay pa yung mga tao na humihingi lang ng ayuda para sa kanilang pamilya. Yun ang hanggang dito lang muna at itong si Ma'am Joyce nga ay nasa Japan ito parang talagang nalungkot itong si Ma'am Joyce dahil nga sa pangyayari dito sa ating bansa na talagang sobrang gulo na daw. Yung mga dating magkakampi sa politika ay talagang nag-away-away. Kaya nga tama talaga na nakakalungkot yung kaguluhan dito sa ating bansa ngayon. Yun ang hanggang dito lang muna. Bago tayo magtatapos, ay ulit mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Vereligios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo. Excuse me, kay Coco, kay Yuri at kay Dion. Nakuha ko na rin yung isa. At shoutout na rin kay Ma'am Susan 786, kay Disa Bordy, at kay City Salia Baguhan. At yung iba, hindi ko na matatandaan kasi hindi ko na nababasa yung kanilang komento. Hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.